Ah, nakakatuwa, no, yung naka-attend na rin ako ng Christmas party ko dati. Pero ang saya-saya itong Christmas party na huli na-attendan ko. Ah, tanong ko, masaya ba kayo? Masaya kayo din sa Christmas party? Masaya, Opo, no? sobra po. Opo. Yes. Opo, boss. Sobra-sobra. Yeah, Salamat po. Tama, nandun tayo sa Christmas party kasi syempre birthday ni JC, siya-celebrate natin, although advance yun, pero yun ang reason bakit tayo nandun. Pero dahil din meron sayawan, meron tayong raffle, meron tayong competition, meron tayong premyo, at ang paghihintay na mananalo ng grand prize na syempre gusto lahat mapanalunan yun, di ba? Pero syempre isa lang pero kaya rin tayo nandun dahil may mga kaibigan tayo doon. Ito yung community natin na kung saan tayo napapabilang at lumalago sa ating pananampalataya, kay Ma'am Pebbles. At syempre dahil kay JC, tinanong ni Ma'am Pebbles sa atin, sino ba si JC sa buhay natin? May mga sumagot, kaibigan, meron Lord, meron Savior, tagapagligtas, dami-daming iba-iba mga sagot kasi lahat sabay-sabay nagsasalita. Yun yung mga narinig ko. Ngayong darating na linggo, ang tawag dito ay Gaudete Sunday. Ibig sabihin ng Gaudete sa Latin is rejoice. Maging maligaya. Ang tanong ko, masaya ba kayo? Masaya ba tayong lahat? Masaya ba kayo? O maligaya din ba tayo? Yun, pagka in-English natin, are we happy or are we joyful? Ito lagi ko tinatanong sa klase pagka nagtuturo ako. Tinatanong ko lagi, what is the difference between happiness and joyfulness? Ano kayo pa ng happy and joy? Ang joy daw is an inner feeling. Ito ay nasa sa loob ng isang tao na ine-express ito palabas. Lumalabas ito. Ang happiness naman, oo, inner feeling din, pero it is an expression because of an outside impulse. Ibig sabihin, masaya ako kasi dumating yung asawa ko. Masaya ako dahil may pasalubong sa akin yung asawa ko. Masaya ako kasi magta-13th month din na. Masaya ako kasi meron ako regalong natanggap o ako yung nakuha ko yung premyong gusto kong mapanalunan sa Christmas party. Yun daw yung impulse na nagbibigay sa atin ng happiness. Ang maganda lang daw kasi sa joy, kahit maganda o pangit ang nangyayari sa buhay natin, nakikita pa rin natin ang blessing o lagi tayong grateful sa mga nangyayari. Ang sabi daw, joy endures hardship. Kahit na naghihirap ka, nasa loob yung kaligayahan. Kahit mahirap ang buhay, kahit meron kang pinagdadaanan, merong ligaya sa puso mo. Pero yung happiness is only fleeting, it is only outside, nakikita, nasa labas lang. So, siguro mas maganda pipiliin natin yung joyfulness. Ang sabi sa mga libro, joy is cultivated. Ibig sabihin na cultivated, na napapalago yan. At ang pinakaugat nito, ang joy ay nanggagaling sa pamilya. Kung paano ka pinalaki ng magulang mo, paano yung relationship ng magkakapatid, pinapalo ka ba ng bata ka, namumura ka ba ng magulang mo, paano ka pinapalaki, lahat yun nagko-contribute sa pagkatao mo, di ba? Pero yung pagiging joyful, kasi maganda yung pagpapalaki mo, kahit marami akong kilalang ganito, hindi naman sila mayaman, hindi sila maraming pera, pero masaya sila sa pamilya. Mas importante daw yung kaligayahan ng pamilya kaysa sa yaman ng mundo. So yun ang nagbubuo sa taon. So sa binasa natin, babalik ko sa relasyon, malalim ang relasyon ni Juan Bautista at saka ni Jesus. Isipin nyo, magpinsan yung dalawa, di ba? Alam naman yun, di ba? Magpinsan si Jesus at saka si John the Baptist. Nung unang magkita si Maria at saka si Elizabeth, nung buntis sila pareho, kasi tumulong si Maria, di ba?
Anong ginawa ni Juan? Tumalon, sumikat, tumalon siya sa sinapupunan ni Elizabeth kasi napuspos ng banal na spirito si Elizabeth nung time na nakita si Maria at saka si ano. Pero actually, pagkikita yon ni Juan Bautista at saka ng ating Panginoon na si Jesus. Tapos, nung nakita sila sa disyerto, sabi ni John, "Look, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Tapos meron pang isa, no, bininyagan si Jesus, sabi niya, "I am not worthy to untie the strap of your sandals." Sabi, isa pang very famous na sinabi ni Juan, "You must be greater and I must be lesser." Sabi ni John the Baptist. Pero, bakit dito sa binasa natin? Di ba kayo itataka? Bakit nagpapunta si Juan ng dalawang alagad niya para tanungin siya, "Ikaw ba ang darating? O dapat bang maghintay pa kami ng iba?" Di ba? Tinanong ni John kay Jesus. Kasi nung panahon na yon, naghihintay sila ng isang political messiah. Ang ibig sabihin ng political messiah, ito yung magliligtas sa Israel sa mga oppressors, lalo na yung mga Romano. At si Juan, nung panahon na yon, nung nagpadala siya ng dalawang sugo niya, nakakulong siya noon. Kasi tumayo siya sa katotohanan. Alam niyo yung kwento na yan, di ba? Na inakit niya yung asawa ng kanyang kapatid hanggang sa maging sila. Pinaghiwalay niya yung asawa niya, yung kapatid niya sa kanyang asawa para masakan niya yung si Herodias. Hari yung binangga ni kasi sinabi ni Juan Bautista na mali yan, hindi mo pwedeng gawin yan. So ang binangga ni Juan Bautista ay hari. Talagang tigok, delikado, may paglalagyan ka talaga kasi hari yung binangga mo. Sa pagpapadala ng alagad, parang sinasabi niya, "Pinsan, delikado lagay ko. Ikaw nga ba ang tutulong sa amin? Tutulungan mo ba ako?" Parang ganun yung tinatanong ni Juan. "Need help. Now na. Parang ganun ang sinasabi ni John the Baptist. At nagbigay ng mensahe si Jesus. Sabihin niyo kay Juan na nakakita yung mga bulag, nakakarinig ang mga bini, nakakalakad ang mga pilay, nalilinisan ang mga miketong, nabubuhay ang mga patay. Dumating si Jesus na dala ang kaharian ng Diyos. Isang kaharian na hindi gumaganti, hindi nagamit ng dahas, kundi restoration ng relasyon. Mamaya pupunta tayo bababa natin to sa buhay natin, relasyon ng Ama at nating tao. Yung pagbabalik loob ng mga mararahas, ng mga makasalanan. At tayo yon. Kahit hindi tayo, feeling natin hindi tayo marahas, meron din tayo dun sa buhay natin. Minsan hindi natin napapansin ang hirap natin pakisamahan. Minsan hindi lang natin napapansin, nagbibigay tayo ng sama ng loob sa mga kasama natin. Walang sinisino yon. Kahit sinong pinakamabait na tao, nagbibigay ng sama ng loob minsan sa mga mahal nila sa buhay. Walang sinisino yan. Gusto ng Panginoon natin na akapin natin yung buhay, yung kaharian na hindi gumagamit ng dahas, kundi puro pagmamahal. Di ba tayo? Minsan nakakaranas din tayo ng takot. Kita nyo yung nangyari kay Juan, natakot siya, pinestyon niya yung Panginoon. Ikaw ba talaga? Ikaw ba talaga yung darating? O may iba pa? Tayo minsan ganun din. Ewan ko kung napapansin niyo na pag meron tayo pinagdadaanan, minsan sinusubukan natin ayusin ang sarili natin. Minsan nagtatanong tayo sa Panginoon, "Panginoon, di ba Diyos kita, bakit hindi mo sinasagot ang mga panalangin ko? Bakit ganoon?" Minsan lumalabas, parang mas marunong pa tayo sa atin. Hindi naman ganoon, di ba? So, we have to trust Jesus kung ano yung gagawin niya sa buhay natin at sigurado ko may magandang kalalabasan dito. Kahit na anong hirap ng buhay, tandaan natin, magtatampo tayo, minsan magtatanong tayo, "Lord, Diyos pa talaga kita, bakit ganito nangyayari? Bakit yung anak ko may sakit? Bakit yung asawa ko?" Gaya kanina yung kwento ng buhay, yung asawa ko nakakulong. Pero hindi natin alam may ginagawa ng
Panginoon at meron magandang kalalabasan lahat ng mga nangyayari sa atin. Meron na ako 3 punto na gustong ibahagi sa inyo. May mga aral tayo na makikita at maisasabuhay sa nakita natin kay Juan. 3 lang naman to. Bear with me ha, 3 lang. Number 1, he prepared the way of the Lord. He made straight his path. Di ba sinabi yun yung propesya kay Juan Bautista na nagampanan niya. Tinanong ni JC, anong pinunta niyo dito sa disyerto para makita? Isang kawayan na sumasayaw sa ihip ng hangin? Ang punto lang dito, huwag tayong padadala sa agos ng mundo. Gayahin natin si Juan Bautista na he proclaims the coming of the kingdom. Kasi sinasabi niya na tuwid natin yung buhay natin. Huwag tayong papadala sa agos ng mundo. Kapag sinabi na, lalo na social media, kapag hindi ka na masaya sa asawa mo, hiwalayan mo. Yan ang sinasabi ng social media, di ba? Ewan ko narinig yun, may mga nakikita akong ganon. Ang gender pwedeng papalit-palit. O mahal natin kung ano man yung gender ng isang tao, kung naging hindi lalaki o babae, mahal natin yan. Pero yung para magpalit-palit, yun ang medyo iba lang ng konti. Pero mahal natin sila. Mahal natin ang mga LGBTQ. Yun lang na nasasabihin natin, babae ni lalaki, lalaki ni babae. Hindi katotohanan yun. Kasi ang katotohanan, ginawa lang tayo babae at lalaki. Na may sinasabi pang social media na okay lang yung maman, kahit sa maling paraan. Pero his call to repentance, yung tawag ni Juan, magbago tayo. Lahat tayo, kahit na anong bait natin, meron pa rin tayong tinatagong madilim na bahagi ng ating buhay na dapat nating baguhin. So ang word na ginamit dito is metanoite o pagbabalik ko. Okay, number 2, dalawa na lang, he is very simple. Alam ko, kayo simple kayo lahat. Lahat tayo simple, walang hindi simple dito. Ang tanong ni Jesus, gusto niyo ba makita isang lalaki na mag-ara ang bihes? Marahil isa pang tanong doon, yung masasarap ang kinakain. Kasi ang damit ni Juan, di ba sinabi dito na ang damit ni Juan ay gawa sa balahibo ng kamelyo. At ang kinakain niya ay locust and honey lang. Hindi siya naka-Prada, hindi siya naka-Louis Vuitton, hindi siya naka-Gucci, hindi siya naka-Coach, hindi siya yung mga signature na mga damit. Isang simpleng buhay ang pinamalas siya para sa ating lahat na gayahin. Ganito ang ituro natin sa ating mga anak. Alam ko, gano'n naman kayo. Pero huwag natin kalimutan may mga anak tayo. Ituro natin sa mga anak natin na hindi importante ang mga mamahaling damit. Hindi importante ang mga masasarap na pagkain. Kundi importante, simple lang tayo. Basic lang. At pangatlo, ito, isa sa mga pinaka-importante. He stood up for the truth, yung katotohanan. Ang tanong ni Jesus, isang propeta ba ang gusto yung makita? At higit pa, sabi ni Jesus, ang propeta, isang tagapagsalita ng Diyos. Sila nagsasabi kapag may injustice o may mga kalabisang nangyayari sa lipunan, ang mga sinasabi nila ay galing sa Diyos. Ang mensahe nila ay galing sa Diyos. We share in the, tandaan ito ha, tayo mga propeta din. We share in the prophetic mission of Jesus dito sa mundo. Lahat tayo, mga pananay, mga patatay, mga propeta rin tayo. And we are called to stand up for the truth. Yung katotohanan na tayo ay gawa sa image ng ating Panginoon, na tayo may dignidad, kaya na hindi pwedeng yurakan. Pinanganak man o hindi pa, dapat natin respetuhin. Kapag may mali ang mga anak natin na ginagawa, kailangan natin sabihan at pangaralan. Kahit masakit. Masakit minsan, di ba? Pagka pinapagalitan mo, minsan napapalo, sakit sa atin bilang magulang. Mas ramdam natin sakit kaysa sa kanila. Pero kailangan natin gawin. Dito makikita kung gaano natin sila kamahal kapag tinuturuan natin sila ng tama. Sa mga halimbawa ng mga ito, na binigyan din ni Jesus, ito natin mahuhubo ang joy hindi lang sa mga anak natin. Kasi nga, Gaudete Sunday ngayon, the message is joy.
Kailangan meron joyfulness tayong tinatanim sa mga anak natin. At the same time, pag ginagawa natin yun, yung joy ay namamalas din sa atin. Ang importante sa lahat, yung relasyon natin sa pamilya natin, ang relasyon natin sa kapwa natin. Kasi ang acronym daw ng joy ay J for Jesus, O for others, and Y for yourself, for you. At ito ang makakapuno ng pagmamahal, ng kaligayahan at kasayahan sa atin. Pag inuna natin si Jesus, ang kapwa natin at ang ating sarili. So, yun lang, sinasabi ko lang dito na since ang ating message is joy, ang sinasabi dito ay dumating na ang kaharian. Dumating na at eto na, abot na natin. At pwede nating ibahagi ito sa ating mga anak, lalo na. Kasi sila yung magiging pag-asa ng ating kinabukasan. So let us give joy to our family so that we can also exude joy in our life. Okay, maraming salamat po. Happy Merry Christmas sa inyo lahat.